Palapit na nga ang hinihintay ng mga fans na Paris Olympics. At lahat nga ng kupunan ay all in na sa kanilang paghahanda, kabilang na ang posibleng maging dark horse at gold medal contender na Team Canada. Pero kaya nga ba nilang talunin ang ibang malalakas na kupunan? Naging napakaganda ng takbo para sa Team Canada ang 2023 FIBA World Cup na ginanap sa Pilipinas. Bukod kasi sa natalo nila mismo ang Team USA, ay nasungkit lang naman nila ang bronze medal sa torneo. At mukhang mas gusto pa nilang higitan ang nagawa nilang ito sa paparating na Paris Olympics. Hindi lang kasi 1, 3 o 5 kundi 10 NBA players ang natitira ngayon sa kanilang pool. Sa katunayan nga mga idol ay 13 pa sana ang mga yon. Yun nga lang ay nag-back out na ang iilan sa kanila, kagaya ni na Andrew Wiggins, Oshae Brissett at ang kakadraft lang na si Zach Edey. Pero hindi pa rin matatanggi na ibang level talaga ang team na ito na pinangungunahan ng kanilang guard duo na sina Shai Gilgeous-Alexander at Jamal Murray. Sa dalawa pa lang na to mga idol ay sagana na talaga sa puntusan ang kupunan. Pareho kasi silang elite one-on-one player, shooter at playmaker din kung kinakailangan. Kahit pa nga itapat mo sila sa kahit anong backcourt sa Olympics ay marahil ang Team USA lang ang kayang pumantay o humigit sa kanila. Ganyan kalupit ang dalawang ito. Si SGA nga ay pangalawa sa MVP race last season ng NBA habang scorer naman sa isang championship team, itong si Murray. Pero hindi pa natatapos dyan ang firepower ng team na ito dahil may mga wings pa silang kayang trumabaho sa opensa o depensa na sina Dillon Brooks at RJ Barrett. Sila nga ang aasahan na tutulong pagdating sa scoring. At sa usapang depensa naman ay solido rin ang dalawang ito, lalo na si Brooks. Dagdag pa nga dyan ay sina Lu Dort, Nickeil Alexander-Walker at Andrew Nembhard na mga kargador din sa depensa. Hitik na hitik talaga sa talento itong Canada sa kanilang perimeters, pero may laban din naman kahit papano ang kanilang bigs at veteranong NBA big men na sina Kelly Olynyk, Dwight Powell at Trey Lyles. Sa kabuuhan ay 10 pangalan yan na pamilyar ang mga NBA fans. Kaya kung usapang talent at talent lang ay hindi papahuli ang team na ito kahit pa sa mga Amerikano. Patuturing mo nga itong golden era ng basketball sa Canada dahil bibihira ka lamang makakita ng team maliban sa USA na kayang magpadala ng 8 o higit pang NBA players. Dagdag mo pa dyan mga idol ay nasa momentum pa sila sa pagpasok sa Olympics dahil nga sa ginawa nilang run sa World Cup. Hindi nga inaasahan na papataubin pa nila ang Team USA para makuha ang bronze medal sa torneo. Kaya nga paniguradong mas nanaisin ng kupunan na ito na tapatan o higitan pa ang naging performance nila sa World Cup. Pero kung gusto nga nila yung magawa ay dadaan muna sila sa Group A na sinasabi ng eksperto na Group of Death ng Olympics. Ibig sabihin na sa 3 group na nabuo ay ito ang tinuturing na pinakamalakas dahil makakasama ng Canada ang last Olympics bronze medalist na Australia, ang rank number 2 sa FIBA na Spain, at ang Greece na may Giannis Antetokounmpo. Diyan pa lang mga idol maiintindihan mo na kaagad kung bakit noon na lamang kahirap ang kanilang pagdadaanan. Pero ang maganda nga dyan ay napakalakas ng kupunan na kanilang nabuo na ipapadala sa Paris Olympics na may laban talaga para sa gintong medalya. Paniguradong kakatakutan ng sino mang kupunan na haharapin nila sa Paris Olympics. Pero sa tingin nyo ba mga idol, may pag-asa ba sa ginto itong Team Canada? O papaiyakin lang sila ni Wemby at Lebron? Comment down below.